holy name. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, magandang gabi sa lahat. Andito na naman tayo sa pagbibigay at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa mga manonood pa. So before we will start, akong gihangyo Sister Lisa sa pray sa ato ang buluhaton karong kagabion. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God, that we are able to go near into your presence, Lord God. Lord, we ask for your Holy Spirit, Lord God, to be with us, Lord God. Thank you, Lord. As we praise and worship to your name, Lord God, let your presence fill this place, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, you know our hearts are kind, Lord God. If there is anything, Lord God, that is not pleasing in your sight, Lord God, Blessed be your holy name. forgive us for everything that we have done wrong, Lord God. Sa tanan ng mga butang, Lord, that gusto niyo mo ipabuhat, Lord God, nga wala na manabuhat. Lord, nga ngayon kami yung kapasayloan. Yes, And Lord. Jesus, continue to mold us, Lord God, nga ngayon mo kaming angayan diha sa imong tubangan, Lord God. We welcome you, Holy Spirit, God, in this place, Lord God. Padayon ka maghahatag ka na mag wisdom, understanding, Lord God, of who you are, Lord God. Bisan pa sa mga kuyog na mo, Lord God, ini nga live streaming, Lord God, magatanaw, Lord God, ako mga pag-ampo that you will open their eyes, Lord God, their minds, Lord God, na makasabot sa Lord God, kung kinsa pa ka o unsa ka Diyos nga among gialaga. Hallelujah. Thank you, Lord God, for this time. We give you all the praises, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Okay? So before we will start, mga kapatid, purihin muna natin ang Panginoon. Awit tayo ng mga ilang awit. Okay? Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y nararanasan, katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas sinasamba kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Isus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Isus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas sinasamba kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Isus, purihin ka. Panginoong Isus, purihin ka. Panginoong Isus, purihin ka. Kay buti
buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga Ika'y walang katulad, tunay nga Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga Ika'y walang katulad, tunay nga Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga Ika'y walang katulad, tunay nga Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Napakabuti mo, Panginoon, mula noon hanggang ngayon. Ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig ay walay kapantay. Hallelujah. We bless your holy name, O God, and we worship you in Christ Jesus' name. Amen. Hallelujah. Magandang gabi sa lahat. Sa lahat ng mga nanonood, the Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you always. Hallelujah. Maraming salamat sa panonood ngayon. Shout out muna ako. Si Sister Dada. Happy magandang gabi sa inyo, Sister Dada. Thank you for watching. Pastor Marjon, thank you for watching. Sister Ermi, magandang gabi. Thank you for watching, Sister Ermi. Si Mamang Jinilin Haroro Duran. Thank you. Salamat sa pagtanaw. Okay? Ug sa uban pa nga nagatanaw karon, magandang gabi sa inyong lahat. Okay? So, hallelujah. Pastor Reggie, happy 13th anniversary High Praise Pilipinas. God bless you, Pastor Reggie, sa lahat ng mga kapatiran sa High Praise Pilipinas. Makmak, thank you for watching, Makmak. Akong pag-umangkon. Yes, okay na. Okay, pasensya na, medyo loading ang ano natin ngayon, ang signal. Okay, so let's go sa sa lahat ng mga pastor, mga lingkod ng Diyos, mga woman of God and man of God. October is Pastor's Appreciation Month. So sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon, happy and blessed art daw, ingon pa ang pulong sa Ginoo. Many are called but few are chosen.
So, hindi ikaw ang pumili. Hindi ang tao ang pumili sa iyo, kundi ang Panginoon, siya ang nagpili sa iyo sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, mga pastors, mga elders, mga prophets, mga evangelists, mga teachers, okay? Sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, okay? God bless you more. God bless you more. Okay? Gamit na ako ng teleskopyo ko. So, let us continue mga kapatid. Very short word of encouragement sa gabi na ito, kapatid. If you have your Bible with you, I want you to open it in the book of Genesis chapter 16. Kung naalala nyo ng mga previous Sundays, nag-share ako patungkol sa isang widow doon sa lugar ng Nain. Di ba? Kung naalala nyo yon, sa lugar ng Nain, kung saan yung anak niya na namatay. Di ba? Yung namatay ang anak, nag-iisang anak ng widow. Kung naalala nyo yon, senior ko yon. Ang sabi ko doon, at siya ay nakita ni Jesus. Okay? Itong isi-share ko ngayong gabi ay iba na naman na sitwasyon. Iba na naman na setting, but God sees, nakita ng Diyos itong babae na to. At pag-aralan natin ngayon kung ano ang nangyari sa isang babae na ito na hindi siya, she is not well known. She is not well known. She is not mighty woman of God. Actually, she was not listed. Hindi siya nailista sa mga magigiting na mga babae o magigiting na mga lingkod ng Diyos, na mga pinili ng Diyos. Wala siyang pangalan. In fact, this woman is a slave. Okay? She is a slave. Wala siyang kapangapangalan, wala siya talagang she is just a servant, a slave. Walang kalayaan. Okay? Walang kalayaan. So, the title of this message is God Sees You. Ang Diyos nakakita sa imo, part 2. Kaya nga, mao man akong gititle katong The Widow of Nain, kung naalala niyo yun. Nung nakita ni Jesus ang widow na umiiyak habang pinoprosesyon yung anak niya, yung bangkay ng anak niya papunta sa libingan. At nung makita ni Jesus yung widow na umiiyak, ang puso ng Panginoon ay naawa siya. This time, this story is about a slave, a woman slave. Okay? In Genesis chapter 16, kung andyan kayo, kung mayroon kayong mga Bible, kapatid, samahan niyo akong basahin natin. Okay? Now, in verse 1, now, Sarai, Abraham's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maid servant whose name was Hagar. So, ang starring ngayon ay isang slave at ang kanyang pangalan ay si Hagar. Si Hagar o si Agar, si Hagar. Isang slave, isang Egyptian, hindi Israelita, hindi pinili ng Diyos. Bagkus ay isang servants. Maid servants. Maid servant. Okay, ingon ang sabi ng anak ko rito, walang S. Servant. Okay? Hallelujah. Sorry. So, tuloy tayo, kapatid. An Egyptian maid servant whose name was Hagar. So Sarai said to Abraham, see now the Lord has restrained me from bearing children. Okay? From bearing children. And ang sabi ni Sarai, sabi niya, please go into my maid, perhaps I shall obtain children by her. And Abraham heeded the voice of Sarai. Then Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, and gave her to her husband, Abram.
to be his wife after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan. So he went in to Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress became... Oy, andyan na siya. Thank you, Lord. Sorry, medyo mabagal ang internet natin ngayon, ang data natin. Okay, tuloy tayo. So ito na yung nangyari, kapatid. Si Sarah, na asawa ni Abraham, o ni Abram, on that time, ay baog siya. Hindi siya pinagkalooban ng anak ng Diyos. Hindi siya mabuntis. So, ang ginawa ni Sarah, sinabihan niya si Abram, sabi niya, ito yung ano ko, ito yung maid servant ko, ito yung alalay ko. Asawahin mo, baka magkaroon ka ng anak sa kanya. Ipagkaloob ng Panginoon na magkaroon ka ng anak sa kanya. So, ang ginawa ni Abraham, hindi siya hindi siya nakaantay sa promise ng Lord, kasi may promise ang Lord sa kanya na gagawin siyang he will become the father of the nation, and Sarah, she will bore a son of promise, which is Jacob. Okay. So, yun na nga. Yung son of promise is si Isaac pala, not Jacob. So, eto na. Abraham heard the voice of his wife Sarai. At ginalaw nga niya inasawa niya si Hagar. Ang nangyari, kapatid, na nabuntis si Hagar. At nung nabuntis, alam naman natin, kapatid, si Hagar bilang isang ano ba yung maid servant? Katulong. Bilang isang katulong ni Sarah, mga kapatid, nung mabuntis siya, ang ginawa niya, parang pinagsiselos niya si Sarah. Minamaliit na niya ngayon yung kanyang amo. Ang sabi sa verse 16. Okay? Ang sabi diyan, sa verse 4, tignan mo, kapatid. So he went into Hagar, and she conceived, and when she saw that she had conceived, her mistress became despised in her heart, in her eyes. So dinispise niya na ang kanyang amo, which is, sino ba yung amo niya? Si Sarai. Para bang minamaliit niya na, para bang sinasabihan niya, ano ka ngayon? Ano ka ngayon, Sarai? Tingnan mo ako, nabuntis na, mayroon akong anak sa bana mo, sa husband mo. Yun ang nangyari. Minamaliit niya na yung kanyang amo. Kaya, ang ginawa ni Sarai, sa verse 5, then Sarai said to Abraham, my wrong be upon you. I gave my maid into your embrace, and when she saw that she had conceived, I became despised in her eyes. The Lord judged between you and me. Ang sabi ni Sarai, tignan mo ang ginawa ni Hagar. Nung binigay ko sa iyo, yes, mali ako nung binigay ko sa iyo. Nung pinaasawa ko siya ngayon, nabuntis siya, nagkaroon siya ng baby, minamaliit niya ako. Hindi tama ang pagtingin niya sa akin, hindi niya na nirirespeto bilang isang may-ari sa kanya. Kasi nung panahon na yon, yung slave ay pagmamay-ari. Unya na nato na istoryahan. Tanaw, nag-live na ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Di ba? Hallelujah. Grabe talaga si Lord. Ingani ang live, kapatid. Para lang tayong nagkukwentuhan. Di ba? Actually, mga kapatid, meron kaming diskusyon dito habang naka-disconnect ako sa internet. Okay? So, mamaya, pag-aaralan natin ulit ito. Okay? So, ang sabi dito, sa verse 3, ang sabi, then Sarah, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, and gave her to her husband Abram to be his wife. To be his wife. Para alin? Iyahang gipaasawa kang Abraham ang iyahang alalay. Oh, di ba?
to be his wife. Oh, okay na? So he went into Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress became despised in her eyes. Nung pinaasawa niya yung kanyang alalay, si Sarai, pinaasawa niya yung kanyang alalay kay Abraham. Tapos nung ito ay mabuntis ni Abraham, yung alalay, lumaki ang ulo. Minamalit niya na yung totoong asawa, which is Sarai. Dinidespise niya. Para bang siguro pag dumaan siguro si Sarah sa harapan niya, o di kaya siya ang dadaan sa harapan ni Sarah, gaganon niya yung tiyan niya, o tignan mo, andito na ang anak ni Abraham, tignan mo, nabuntis na ako, ikaw, ano ka, sisiw ka, ano ka, wala ka, Sarai. So minamaliit niya si Sarai, dinidespise niya, sa Binisaya pa, iyahang ginapakamubo si Sarai. Okay? Minamaliit niya. So, siyempre, ang amo, nagalit. Ang may-ari si Sarai May-ari sa kanya. Wala siyang, okay, balik tayo mga kapatid. Hallelujah. So, yun ang nangyari. Bilang isang slave, wala siyang karapatan, wala siyang freedom, okay, wala siyang, kahit buhay niya ay hindi niya hawak. Ang pagmamay-ari ng lahat ng nasa kanya, kahit buhay niya, ay si Sarai. Because she is the maidservant of Sarai. And Hagar despised Sarai. At yun ang ikinagalit ni Sarai. Okay? So, nung magalit ang may-ari, kapatid, nung magalit si Sarai, ang amo, kapatid, ito ang ginawa ngayon. Hallelujah. Ang sabi ni Sarai, tignan mo Abraham, lumalaki na ulo ni Sarai. Minamaliit niya na ako. The Lord will judge between you and me. Ang sabi ni Abraham kang Sarai. So Abraham said to Sarai, indeed your maid is in your hand. Tinuod na. Yung alalay mo ay ikaw nagmamay-ari. Nasa sayo yan. Ikaw naman ang nagmamay-ari sa kanya. Tapos ang sabi ni Abraham, do to her as you please. Buhata. Gawin mo kung anong nararapat sa kanya. Gawin mo. Buhata kung unsay mayo para sa imuha. Kung unsay imong tan-aw nga maayo para kang Sarai, para kang Hagar nga imong buhata. Ang sabi ni Abraham kang Sarai, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Ikaw naman ang mamay-ari sa kanya Sa iyo naman yan So gawin mo. Kaya ang ginawa ni Sarai, and when Sarai dealt harshly with her, she fled with her presence. So, ang ginawa ni Sarai, tinrato niya na, sa Binisaya pa, gilisod-lisod niya, gihasol-hasol niya si Hagar. Ni baos karon ang amo, ang tag-iya. Gumanti si Sarai, ang ginawa ni Sarai kay Hagar bilang kanyang maidservant, bilang kanyang alalay, ay tinrato niya ng hindi patas si Sarai. Kasi, he dealt harshly. Talagang harshly sa Ginawa niya talagang gilisod-lisod niya si Sarai. Cruelly. Ingon ang akong cruelly. So tinrato niya ng si Hagar. Talagang pinahirapan niya si Hagar ni Sarai. Kasi nga, hindi na siya nire-respeto ni Sarai. So, ang ginawa ni Sarai, nung sinabi ni Abraham, gawin mo kung anong gusto mo sa alalay mo o sa maidservant mo, gawin mo, sa'yo naman yan. Kaya ang ginawa ni Sarai, minaltrato niya si Hagar. Minaltrato niya si Hagar. Talagang hindi na siguro makaya ni Hagar ang pagmamaltrato sa kanya ng kanyang amo,
Ha? Kasi wala naman siyang magawa. Amo niya yan eh. Siya ang may-ari, si Sarah sa kanya. Kaya ang ginawa ni Hagar, nang hindi niya na matiis, ang kasi siya naman ang kung hindi niya minaliit si Sarah, kapatid, hindi siya mamaltratuhin ni Sarah, ni Sarai. Kaso lang, siya ang umuna kasi. Nawala yung respeto niya sa kanya amo. Okay? Nawala. Kaya nung tinrato siya ng hindi naaayon, hindi niya nagustuhan ang pagtrato, ang pagtingin sa kanya ni Sarah, hindi niya na natiis. Ang ginawa ni Hagar sa verse 6, she fled from her presence. Lumayas siya. Lumayas! Ha? Lumayas! Actually, ang ibang translation, kapatid, umalis siya, lumayas siya, hanggang sa hindi na siya aabutan ni Sarai. Kasi alam niya na galit sa kanya si Sarai, at iniiwasan niya, kapatid, ito lahat kapatid ito, maraming mga babae ngayon ang nanonood sa atin, mga lalaki, meron din mga pastor na nanonood sa atin ngayon. Tandaan niyo mga lalaki, walang makakapigil sa babaeng galit, especially sa asawa na galit. Magtago ka na kahit saan. Ha? Ang sabi nga sa Proverbs, mas mabuti pang tumira sa itaas ng bubong kaysa makasama mo ang babaeng galit sa loob ng tahanan mo. Ha? Walang maganda, kapatid, it's better to dwell in the housetop, ang sabi sa Proverbs, than to be with the angry woman. Ha? Magtago ka na sa pinanggalingan mo pag masuko o pag magalit na ang asawa mo. Ako ang hari ng pamilya. Ako ang hari ng tahanan. Ha? Ako ang hari. Ang lalaki, siya ang leon ng tahanan. Ha? Ang bana, siya ang leon ng tahanan. Ang wife, siya naman ang trainer ng leon. Ha? Siya ang trainer ng leon. May hawak-hawak na latigo. Kaya kayong mga leon dyan ng tahanan, humanda na kayo. Andyan na yung trainer. Ha? May hawak na latigo. Pag sabi ng trainer sa leon, sit! Sit ang wife. Sit good ang mga leon. Ha? Ang hari ng tahanan ay ang ulo ng tahanan, ang husband. Okay? Ang wife is ang ilaw ng tahanan. Ang husband, ang ulo ng tahanan. Ang wife is ang liig ng tahanan. Ngayon, sino ang mas makapangyarihan? Ang liig o ang ulo? Hala, sige. Mga husband, sige. Ha? Pag masuko na ang wife sa loob ng tahanan, kapatid, tumakbo ka na. Tumahimik ka na. Kaya ang ganitong nangyari, nung nagalit si Sarai, kapatid, tumakbo na si Hagar. Alam niya kung paano magalit ang leon sa loob ng tahanan. Alam niya kung paano magalit ang liig ng tahanan, kapatid. Kaya si Sarai, kapatid, she flee from the presence. She fled from the presence of Sarai. Na hindi na siya aabutan, na hindi na siya makikita ni Sarai, kapatid. Talagang takot na si Sarai. Si Hagar kay Sarai. Kaya kayo mga leon diyan at saka mga ulo ng tahanan, kalma lang kayo. Kalma lang. Andiyan na yung liig at saka yung trainer. Huwag kayong mag-alala. Huwag niyong galitin yan kasi sigurado may pagkakalagyan kayo. Magaya nyo si Hagar na tumakbo. Hallelujah. Now, verse 7, ang sabi nun, now, when the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, by the spring on the way to Shur, and he said, Hagar, Sarai's maid, where have you come from?
And where are you going? She said, I am fleeing from the presence of my mistress Sarai. Oh, di ba? Nung nakita siya ng angel of God or angel of the Lord, doon sa isang spring of water in the wilderness. So, andun na siya sa wilderness. Sa kakatakbo niya, sa kakatago niya kay Sarai, nakarating siya sa isang wilderness. Ano ba yan sa Tagalog ang wilderness? Ano ba sa Tagalog ang wilderness? Basta yun na yun. Sa kawanangan sa Binisaya. So, dito sa wilderness or doon sa wilderness, mayroong isang spring of water, mayroong isang tubod o bukal ng tubig. At doon siya natagpuan ng angel of God, ng anghel ng Diyos. Nung tinanong siya ng anghel ng Diyos, Uy, Hagar, saan ka ba galing at saan ka papunta? Ang sagot niya, ang sagot ni Hagar, ang sabi niya, I am fleeing from the presence of my mistress Sarai. Oh, di ba? Pero kung anong takot ni Hagar sa galit na asawa ni Abraham, ang kanyang amo, ang kanyang minaliit na amo, ang kanyang hindi respeto na amo, ang kanyang hindi iginalang na amo, ngayon ay nagtatago siya dahil sa galit. Dahil sa takot na takot siya kay Sarai. So mga alalay dyan, huwag niyong galitin yung amo nyo. Huwag niyong galitin ang reyna ng tahanan. Huwag niyong galitin ang trainer ng tahanan. Huwag niyong galitin ang liig ng tahanan. Kapatid, may pagkaalagyan ka. Kagaya ni Hagar. Ang sabi ni Hagar, I am fleeing. I am fleeing from the presence of my mistress Sarai. Wow! Takot na takot si Hagar. Takot na takot siya. Subalit siya ay natagpuan ng anghel ng Diyos. Sa kanyang kakatakbo, sa kanyang pagtatago, sa kanyang paglalayas, natagpuan siya sa wilderness ng anghel ng Diyos. And then, ang sabi na sa verse 9, ang sabi ng anghel ng Lord, ang sabi niya, the angel of the Lord said to her, return to your mistress and return to your mistress and submit yourself under her hand. Then the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendants exceedingly, so that they shall not be counted for multitudes. Hallelujah. Nung matagpuan siya ng angel, ang sabi niya, Hagar, bumalik ka doon sa may-ari sa'yo, sa amo mo. Bumalik ka kay Sarai. At humingi ka ng dispensya at magpasakop ka sa kanya. Okay? Yun ang sabi ng anghel ng Lord kang Sarai. And then guess what? Ang sabi ng angel, ang sabi niya, I will multiply your descendants. Wow! Hindi isang slave, kapatid. Isang slave na hindi kasama, kapatid, sa Old Covenant. Isang slave, kapatid, na walang pangalan. Isang slave na walang pagmamay-ari. Isang slave na hindi mo alam kung saan ang galing. Sino ang mga hallelujah, Lord. Isang slave na walang tahanan. Nagtatago. Lumayas. Takot to takot. Walang patutunguhan. Pero natagpuan siya ng isang anghel. Ang anghel ng Diyos. Nakita siya. At alam na ng anghel ng Diyos kung saan siya. At ang sabi ng anghel ng Diyos sa kanya, i-bless kita. I will multiply your descendants. Isang slave na walang pinagmulan, walang pangalan. Okay? Hallelujah. Ang sabi ng angel kay Hagar, then the angel of the Lord said to her,
I will multiply your descendants exceedingly, so that they shall not be counted for multitudes. Pararamihin kita. Yung lahi mo, ibibless ko at hindi mabibilang ang descendants mo, ang lahi mo. Sinabihan ng angel of the Lord si Hagar. And then ang sabi niya sa verse 10, Behold, you are with a child. You shall bear a son. You shall call his name Ishmael. Pit na, Lord. Hallelujah. Dito binitawan ng anghel ng Diyos, anghel ng Panginoon, ang promise kay Hagar sa isang slave. Hindi kilala, walang pangalan, walang pinagmulan, walang may pagmamalaki. Sinabihan siya ng anghel ng Diyos, Behold, you are with a child, and you shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has heard your affliction. He shall be a wild man. His hand shall be against every man, and every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his brethren. Then she called the name of the Lord, who spoke to her, You are the God who sees. Wow. Dito natin kinuha ang title ng message na ito. The God who sees. Sino ba naman si Hagar? Isang slave. Isang tao, kapatid, na hindi kilala. Isang tao na walang karapatan. Isang tao na tumatakbo, nagtatago, walang patutunguhan. But God sees Hagar. Ang sabi sa kanya ni Hagar, Then she called the name of the Lord, who spoke to her, You are the God who sees. For she said, Have I also here seen him who sees me? Wala ba na ako nakita ang nakakita ka na ako? Ang sabi niya sa Binisaya. Ikaw ang Diyos nga nakakita. You are the God who sees. Ikaw ang Diyos. At nakita mo ang lahat. Nakita mo ako at nakita mo ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. At nakita mo kung saan ako ngayon at nakita mo kung ano at saan ako papunta. Alam mo kung anong mangyayari sa akin. He is the God who sees. The El Roy ang tawag doon. El Roy. He is the God who sees. He sees the affliction. He sees the suffering of Hagar. He sees the pain of Hagar. He sees the struggle of Hagar. Kapatid, kung nakita ng Diyos ang mga pinagdaanan ni Hagar, how about us? I don't know kung sino ang pinagsasabihan ko ngayon, but I want to remind you, my brothers and sisters in the Lord, that He is the God who sees our needs. He is the God who sees our struggles. He is the God who sees our pain. He is the God who sees our sickness and disease. He is the God who sees, kapatid, kung ano ang mga pagkukulang. He is the God who sees. Hallelujah. Kapatid, kung nakita niya si Hagar na isang servant, isang slave, kung napansin niya yon, kung hindi niya pinalampas si Hagar na ang buhay, kapatid, ay isang slave, walang karapatan, tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Ang sabi sa Romans, di ba? Ang sabi sa Romans, who can separate
Ang sabi sa Romans chapter 8, who can separate us from the love of God? Sino ba ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig, sa pagmamahal ng Diyos? Wala. Kapatid, kung nakita ng Diyos si Hagar, kung napansin siya ng Diyos, at ito ay kanyang ibinless, tayo pa kaya? Kapatid, bakit ba napansin ng Diyos si Hagar na isang slave? In fact, Egyptians, hindi siya Israelite. Egyptians. At bilang isang Egyptians, it symbolizes the world. Hindi siya kasama sa covenant, sa promise, dahil hindi siya Israelita. Hindi siya galing kay Abraham. Hindi siya nasasakop ni Abraham. Bakit siya napansin? Kasi kapatid, dala-dala niya ang anak ng pinili ng Diyos. Ang anak na Abraham ay nasa sa kanya. Kaya ibinless siya ng Panginoon. Kapatid, alam mo ba na dala-dala mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo? Hello? Alam mo ba, kapatid, na bit mo, ang anak ng Diyos, hello, sa buhay mo? Ang sabi niya sa Romans chapter 8, ang sabi niya, kung nakaya niyang ibigay ang kanyang nag-iisang anak para sa iyo, ano pa kaya ang mga bagay na hinihiling mo o hihilingin natin sa kanya ang hindi niya kayang ibigay? Kapatid, kaya nga ang Diyos mismo, ang anghel ng Diyos, hinanap at nakita si Hagar dahil dala-dala ni Hagar ang anak ni Abraham. Kapatid, ikaw pa kaya? Saan ka kaya ngayon, kapatid? Alam mo ba na hinahanap ka ng ating Diyos? Hinahanap ka niya ng ating Amang nasa langit. Why? Because He sees you where you are right now. He sees your struggle. He sees your pain. He sees your suffering. He sees, kapatid, your disappointments. He sees your pain, kapatid. At hinahanap ka niya at natagpuan ka niya ngayon, kapatid. At mayroon siyang gustong sabihin sa iyo na alam mo, kapatid, sabihin niya, alam mo ba, anak, dala-dala mo ang promise sa buhay mo. Dala-dala mo, kapatid. The Word of God is in your heart, is in your life. Ang salita ng Diyos. Minsan na pag-iisip-isip ko, kapatid, bakit ang daming mga Kristiyano na nanlulupaypay sa pananampalataya sa Panginoon? Kasi ang sagot doon, kapatid, habang naliligo ako kanina, ang sagot doon, alam mo, ang sabi ng Lord, kasi hindi nila naiintindihan kung sino ba talaga sila bilang isang mananampalataya sa Panginoong Hesus. They do not know their true identity in Christ. Why there are so many Christians today discouraged? They are losing their hope because of their situation. Because of these things that is happening around us. It seems that they are so discouraged and losing their hope, kapatid. Why? Why there are so many Christians suffering in their pain, in their regrets, sa mga bagay na mga naranasan nila? Bakit they tend to dwell in their past? Bakit? Kasi, kapatid, they don't really understand their true identity in Christ.
Now, I want to ask you, kapatid, do you know who you are in Christ? Do you really know and understand your true identity in Christ? Why there are so many Christians, children of God, they are not willing to forgive. Mas gusto pa nilang kimkimin ang mga galit at mga hinanakit. Why? Because they don't understand their true identity. And God sees everything. Ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Ang lahat ng mga naranasan natin. Ang lahat ng mga sakit at hapdi at kirot ng mga pinagdadaanan natin at dadaanan pa. He is the God who sees. And He is saying to us right now, nakita kita. Anak, nakita kita. Sana makita mo rin. Kaya nga ang sabi ni Sarai kagaganina, ang sabi ni Sarai, na hindi ko ba nakita ang nakakita sa akin? Of course, nakita niya. The angel of the Lord spoke to her. Face to face. Nakita niya ang nakakita sa kanya. Now, I want to ask you, kapatid, nakita mo ba ang nakakita sa iyo? Kapatid, you will see, we will only see the one who sees us through faith. Through faith. Through faith. Makikita natin ang promise ni Lord sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, sa Kanyang salita. Nang sinabi niya, kapatid, hindi kita pababayaan, hindi kita tatalikuran, kapatid, iyon, makikita natin yun, nakasama natin ang Lord. Nang sinabi sa Kanya, nang sinabi sa atin, kapatid, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kapatid, pinaniniwalaan ba natin yon? Na ang lahat ay bago na. At ang luma, kapatid, ay dumaan na. Wala na. Bagong buhay ka na. Bakit ang dami mga Kristiyano lumang buhay pa rin? Lumang pag-iisip pa rin. Ganun pa rin. They like to dwell in the past. Na ang sabi ay ang lahat ng mga nakaraan, ang lahat ay binago na ng Diyos dahil bagong buhay ka na. Bakit ang dami mga Kristiyano, kapatid? Dahil hindi nila pinaniniwalaan that they are already new creation. Hallelujah. Kapatid, nakikita nga ngayon ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang struggles na pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung ano mga hinanakit ang mga pinagdaanan mo. Hindi ko alam kung ano mga hapdi, mga trials na pinagdaanan mo. But just like Hagar, kapatid, God sees us. He sees you. Nakita ka niya. Nakita ka niya sa panahon ng kalungkutan mo. Nakita ka niya sa panahon, kapatid, na lugmok ka. Nakita ka niya. Hallelujah. And He is ready to help us. To help you. That is why He is sending His word. Ang sabi niya, I sent His word or my word. He sent His word and healed our diseases. Kaya kung ano man ang mga karamdaman natin, ano man ang nararamdaman ngayon, the Lord Jesus Christ, He is there. He is here to help us, to heal us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So ngayong gabi, kapatid,
Be encouraged. Nakita ka ng Panginoon. Alam niya kung ano ang mga nararanasan mo at nararamdaman mo. Kahit hindi mo pa sabihin, kapatid. Alam niya kung anong bumabagabag sa loob mo. Kung ano ang iyak ng puso mo. Kung ano ang bumabagabag sa isipan mo. Nakita ka ng Panginoon. At ngayong gabi, be encouraged. He is there. He is there where you are right now. Hallelujah. Be encouraged. That is why you are victorious, kapatid. That is why we are victorious. That is why we can say we are more than conqueror. Why? Because if God is for us, then who can be against us? Be encouraged. Be encouraged. Hallelujah. Be encouraged. He is the God who sees. The El Roi. El Roi. Hallelujah. Thank you, Lord. Before I will end, I would like to sing this song, kapatid. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me the Lord to live all of my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. You call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me the Lord to live all of my life to your eyes. Yes, He gave us the Holy Spirit. The Lord Jesus Christ sent the Helper, the Paracletos, the one who walked alongside with us, to guide us, to teach us, to give us wisdom, the spirit of revelations in understanding through His Word. Para maintindihan natin, kapatid, that we are not alone in this life. Even that we feel that we are in the wilderness, that nobody care for us. Even that we feel, kapatid, na tumatakbo tayo sa kahirapan, sa kawalan, that He sees us.
nakikita niya tayo. Why? Because He sent the Holy Spirit to help us. That is why we can say, I am more than conqueror in Christ Jesus. I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Amen? Amen ba mga kapatid? So tonight, do not be dismayed nor discouraged. God sees you. De El Rue, He sees you. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayong gabi, Panginoon. I pray that you will bless them and encourage them, O God, through your word. Heal every pain, discouragement, struggles that they are with, Father God. I pray, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. Hallelujah. Guide them, O God, for each and every decision na gagawin nila, Panginoon. Even sa lahat ng mga family, Panginoon, bless them, Lord, and guide them. Provide every needs, O God. Meet every needs, Lord, for you are the God who sees. Thank you for tonight, O God. Thank you for each and every one, Father, that is watching. At sa lahat ng mga nanonood pa, let your name be glorified. In Christ Jesus' name, amen. Amen. Okay, magandang gabi ulit. At maraming salamat sa Panginoon at natapos din ang sharing natin ngayong gabi na ito na ituloy din, kapatid. Why? Because God sees us. Nakita ng Diyos ang nangyayari sa kada araw-araw at oras-oras, kada sandali. Walang nakakaligtaan, walang nakakalampas sa kanyang mga paningin. Kapatid, be encouraged. Hallelujah. God bless you. Maraming salamat sa muli. So, shout out muna ako bago ako magkuklose. Si Gira Igpas Payi, ang wife ni Pastor Chris Lo sa Dumaguete, nanonood sa atin. Si Brother Tax, Sherwin Abad Takdor, thank you for watching. Mayroon nanonood na Koreano, hindi ko alam. Thank you for watching, kapatid, brothers and sisters in the Lord. Si Chichay, thank you for watching. Si Sister Mardy Kabusas, thank you for watching. Hallelujah. Karen Faith Lim, thank you for watching. Hallelujah. High Praise Butuan, Pastor Edwin, thank you for watching. Hallelujah. Si Sister Imelda Kapuyan, Binos, sa Tipo, Bataan, thank you for watching. Regards sa lahat ng mga kapatiran sa Tipo, Bataan. Kudos sa inyong lahat dyan. Si Pastor Jay, Jason, PJ, God bless you. Happy Pastor's Day. Okay. Uy, ano pala to? Ang kapatid ko na, si Tibo, si Marnakwa, thank you for watching. Si Ezekiel Javier, bro, thank you for watching. Sa lahat ng mga nanonood at manunood pa, ang panalangin sa Ginoo, magauban-uban kaninyo sa inyong paggawas o pagsulod sa inyong panimalay. Ngang inyong lamisa, dili mahutdan o pagkaon. In the name of Jesus. Ang sabi ko, kapatid, hallelujah. Thank you. At sa muli, God bless you, kapatid. Shalom. Shalom.